Ngayong araw nga pala ay aalis kami ni Papa at pupunta kami ng hardware para bumili ng mga materyales para sa ipapagawa naming bahay. Ako nga pala si Kevin at nagretiro ako ng maaga sa pagiging empleyado at umuwi ng probinsya para magkaroon ng simple, masaya at mapayamang pamumuhay kasama ng aking pamilya. Kaya tara, samahan nyo kami sa paninirahan namin sa probinsya. At andito na nga kami sa hardware kung saan kami bibili ng mga materyales na gagamitin namin para sa ipapatayo naming bahay. Itong hardware nga pala nito dito daw yung pinakamura ng mga bilihin para sa pagpapatayo ng mga bahay. At dahil yung foreman na gagawa ng aming bahay ay kakilala mismo yung mga-ari nito dahil dati siya nagtatrabaho dito, kaya dito kami dumaan sa likod ng kanyang hardware. Dito kami dumaan sa likod para makausap mismo yung may-ari at makahingi ng discount dahil marami-rami lahat ng orderin namin dahil ito ay pagpapagawa ng bahay. At dito nga si ate nililista lahat ng kinuha namin para mabigyan kami ng discount. Kinausap namin ng maigi yung may-ari at sinabi namin na dito kami lahat kukuha ng mga materialis na gagamitin namin hanggang sa matapos yung bahay namin. Sinabi namin yun para makakuha kami ng discount at ang loyalty namin na pagkuha ng mga materialis ay doon na lang sa kanya. It's a win-win situation. Magiging suki niya kami and in return magkakaroon kami ng discount. Hindi na pala biro yung pagpapatayo ng bahay ngayon dahil mahal na yung mga gastusin at materialis na yung bibilihin. Pero dahil nangako ako sa asawa ko na kapalit ng pagbenta ng bahay namin sa Cavite ay pagpapatayo kami ng sarili naming bahay dito sa Masbate. At pagkatapos nga namin umorder ng mga materialis sa hardware ay dumaan muna kami ni Papa sa palengke para bumili ng ulam. At syempre dahil probinsya dito halos lahat ng isda na makikita mo ay napakasariwa at di hamak na mas mura kesa sa syudad. At dito nga marami akong isda nakita na hindi ko masyado kilala. Kaya ang binili na lang namin ay tulingan, isasaing namin ito sa gata ng matagal. At maya-maya nga lang pagkadating namin ng bahay ay dumating na agad yung truck na buhangin na aming in-order doon sa hardware. At dito nga sa may bandang gilid ng bahay namin ipinabuhos namin yung buhangin. Ang unang order pala namin ay 2 truck ng buhangin at 1 truck ng graba. Ang 1 truck pala ng buhangin ay nagkakahalaga ng 3,500 at ang 1 truck naman ng graba ay nagkakahalaga ng 4,200. Pero marami-rami pa yung ma-order namin at mauubos namin na truck ng buhangin at graba dahil nasa 1/4 pa lang yung magagawa ng bahay namin na ito. Nag-order na kami ng mga materialis para sa gagawin namin bahay pero wala pa talaga kaming naiisip na design para sa aming bahay. At ang sumunod naman pala na dumating sa aming in-order ay yung hollow blocks. At yung hollow blocks pala dito sa amin ay nagkakahalaga ng 20 pesos bawat isa. At nag-order kami ng 1,000 pieces na hollow blocks so nagkakahalaga na agad yun ng 20,000. At itong 1,000 na hollow blocks na ito ay hanggang kalahati lang ng bahay ang magagawa. Kaya buti na lang talaga ay nagkaroon kami ng budget sa pagpapagawa ng bahay dahil ibinenta namin yung bahay namin sa Cavite. Dahil kung hindi wala kami talagang pera para pagpagawa ng bahay. At sabi nga ng foreman na gagawa ng aming bahay ay abutin nito ng 400 to 500,000 kapag ito ay full concrete or purong semento. Pero ang bahay na gusto ko ay medyo native vibe at probinsya style. Ito ay half concrete at half amakan. At yun naman daw ay aabutin ng 300 to 400,000. At ang next naman pala na dumating na in-order namin ay ang semento at steel bars. Ang unang order pala namin ng semento ay nasa 30 sacks. At ang bawat sako ng semento ay nagkakahalaga ng 340 pesos. At ang steel bars naman ay nagkakahalaga ng 148 pesos bawat isa. At nasa 60 pieces yung unang order namin ng steel bars. At ito pala yung space na pagtatayuan namin ng bahay. Una muna nilang nilinis at pinutol yung mga punong nakatayo dito. At sunod naman ay ginimba yung dulong part or likod ng bahay nila mama dahil yun ay puro mga anay na. At magigiba na rin talaga dahil sobrang tagal na nakatayo yung bahay na yun at mga kahoy pa. At ito nga pala yung dating itsura niyan, yung hindi pa giniba. Makikita nyo naman na yung kahoy ay puro anay na at hindi na matirahan dahil any moment baka magiba na yung bahay. Nasa 50 years na daw yung bahay na yan dahil minanapayan ng mama ko sa kanilang mga magulang. At ito yung itsura ng space ng papatayo namin ng bahay bago pa ito malinisan. At pagkatapos malinisan at magiba yung kalahating bahay nila mama yung may kahoy na part, ay gumawa sila ng layout. Ito pala yung unang step sa pagpapagawa ng bahay. Babakuran nila yung buong space na papagawa ng bahay at lalagyan nila ng nylon na magsisilbing linya na susundin nila para straight yung paggawa ng bahay. At kapag may layout na, ang next naman na gagawin nila ay maghukay sila ng paglalagay ng pundasyon ng bawat aligi ng bahay. At ang sukat pala ng bawat pundasyon ng bahay nasa 1 meter yung lapad at nasa 1 meter din yung lalim. Bungalow type lang pala yung gagawin namin na bahay. At maliit lang din dahil ito lang yung kasya ng budget. Ito ay may sukat na 20 feet ang lapad at 32 feet ang haba. Pangarap talaga namin
mag-asawa na makapagpatayo ng sarili naming bahay at sarili naming design. Dahil yung bahay nga pala namin sa Cavite ay ito ay townhouse at iisa lang yung design ng lahat ng bahay sa buong village namin. Kaya hindi talaga namin gusto yung bahay namin doon sa Cavite. Pero nagpapasalamat kami dahil sa unang bahay na naipundar namin ay dahil doon ay makapagpapagawa kami ng sarili naming bahay at masusunod ang sarili naming design. Kaya samahan nyo kami sa pagpapatayo ng aming bahay hanggang sa matapos ito.